Ang cross-reference po nito ay matatagpuan sa Matthew 21, verse 12 to 15, Marcos 11, 15 to 17, Luke 19, 45 to 46. Pero ang aking mababasa ay sa John chapter 2, verse 13 to 22 o hanggang 25 po. Sabi dito, ang pagmamalasakit ni Jesus sa templo. Imagine niyo po ito gamitin niyo po yung mga imaginary mind natin o yung mga ating pong mga iniisip or yung drawing, parang i-drawing yung sa mind niyo to. Nang malapit ng Pasko ng mga Hudyo, kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo na nagbibili ng mga baka, mga tupa, mga kadapati, at mga nagpapalit ng pera. Gumagawa sila ng panghagupit na lubid at pantabuyan ng malabas na mga ngalakal sa mga baka at tupa. Ito po yung time na yung simbahan ay malapit po sa palengke. Alam niyo po yung tsura ng palengke natin, di ba? Usually, ang palengke ngayon, katabi po ay simbahan. Ganun po sa Jerusalem. Kung sinabog nila yung pera, sila po yung nagpapalit at pinagtatawag niya ang hapag. Sinabi niya, nagbibili kayo ng kalapati, alisin nyo nilito. Yan, huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Imagine niyo, di ba, yung church ginawang palengke. Pastor, anong context ito? Tuloy po natin yung kwento. Verse 17, naalala niya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong ama ay sa iyong bahay ay parang apoy na naglalab sa aking puso. Dahil dito tinanong niya ang mga Hudyo, ano ba ang tandaan niyo at magbibigay upang patunayan na may karapatan niyong gawin? Tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muling itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon nang ginawa ang templong ito at itinayo sa loob lamang ng 3 araw. Imposibleng mangyari na for 3 days ay muling ibabalik yung physical na templo. Pero actually, ang point of view dito ay yung resurrection ni Jesus Christ. Sabi mo dyan, ilang taon itinayo? 46 years. Tapos kaya mo itayo ng 3 days lang. Kaya mo ba ng Diyos? Kaya mo ba ng Diyos? Kaya makita mo natin, kung itatayo mo isang bahay o isang templo ng 46 years, pero gigibain lang at itatayo ng 3 days, anong connection ito doon sa ating kaligtasan? Mamaya makita ko nyo. Ngunit tinutukoy ni Jesus ang kanyang katawan, physically. Tama po ito. Isang muling bumuhay at naalala ng mga alagad. At sinabi ito, mawawala sila at ang kasulatan at sinabi ni Jesus. Verse 23, sundan niyo po ako. Ito naman sabi ito, talos ni Jesus ang kalooban ng tao. Nakikita ba ng Panginoon ang laman ng puso natin? Mag-amen po yung mga nakakarinig pa. Verse 23, nang pista ng Pasko nasa Jerusalem si Jesus, maraming sumasampalataya nang makita nila ang kababalagang ginawa niya. Imagine niyo, meron silang pananampalataya sa Panginoon kung nakikita nila yung mga nangyayari. Para mga Pilipino, to see is to believe. Kaya nga po yung salitang no at yung believe ay dapat magkasama. Pwedeng naniniwala, pero ang tanong, yung paniniwala mo ba ay nakabase sa personal mo pagkakilala sa Panginoon? Subalit hindi sila nagtitiwala, sabi ni Jesus, sapagkat naalala nilang silang lahat, hindi na kailangan nagsasalita tungkol sa kanila ninuman, sapagkat natatalas niya ang kalooban ng lahat ng tao. Magandang i-remind po sa atin itong paalalang ito o paalala sa bawat isa sa atin, yung point of view ng templo. Noong panahon ng sinabing Pasko, they celebrate atonement. Ano ba yung atonement? Alam niyo po, natural pala sa simbahan na may offering at tithes. Pero sa panahon nila, ganito nangyayari. Nagbibigay sila ng kalapate, nagbibigay sila ng baka, nagbibigay sila ng gano'n. Para lang po dun sa pagpapagawa ng templo.
Yun ang point doon. Ang problema, ang church pala ay lugar o templo ng Panginoon. Na lugar ay lugar kung saan dapat patuloy na manalangin ang mananampalataya. Amen? Amen po. Ito yung lugar na kung saan mananalangin tayo at sasamba tayo sa Panginoon. Kaya kanina hindi no issue kung ilan kayo na tumutugto o ilan tayo ngayon. Ang point of view, it's all about whom you worship. Sino ang sinasamba mo at bakit ka sumasamba? Amen po ba? Kaya kung i-define po natin yung word na worship ay una, we need to say the word worthy. Pagpapahalaga. Pakitignan mo nga yung katabi mo. Pagpapahalaga. Sino po yung pinakamahalaga sa inyo? Huwag yun na sagutin. Siyempre, kung pinakamahalaga sa iyo, bibigyan mo ng oras. Amen po ba? Bibigyan mo ng panahon. Hindi mo na babayaran yan. Amen po ba? Sabi ho ng iba, sa ibang simbahan, inaabot na 3 hours, 4 hours. Meron po ako kilala pupunta ng Quiapo. 4 hours, 1 oras siyang luluhod doon, pupunta doon. Dati po kasi ako tindero ng Sampaguita. Yung pong parte po ng, mula po doon sa pintuan hanggang doon sa cross, ay luluhod siya para lang. Sabi ko, ganun kadiboto yung mga taong ganito. Di ba? Ginagawa ho nila kasi nga, yun yung kanilang pamamaraan. Sabi ko nga po, kaya sinabi ni Jesus yung parting ito yung pagmamalasakit sa templo. Kasi ang templo po ay lugar ng pananalanginan at pagsamba. Amen? Amen po. Ilalagay natin dito sa parte natin bilang mga Kristiyano. O dito po sa panahon ngayon. Bagaman dito po ay pansamantala kay Ate Oping, inuupahan. Meron tayong Sabado at Linggo para mag-celebrate at mag-worship dito. Alam niyo ho ba, ito po ang pansamantalang lugar ng panambahan ng LJCC. Amen? Amen. Sa Hawaii. Bakit ko po sasabihin? Pag meron ho kayong time na pumunta dito at makakakita nyo kami nila Ate Marley, pwede kayo mag-prayer time tayo dito. Amen po ba? Amen. Hindi lang kape-kape. Daan natin yung kape, manalangin muna tayo. Panalangin natin yung sitwasyon ng mga taga-Hawaii. Panalangin natin yung mga tao. Kasi nga maraming ginagawa ang kaaway. 24 hours siyang gagawa ng di maganda para sirain ang plano ng Diyos sa Hawaii. Sino po dito aamin na apektuhan siya nung si Duterte po ay maraming apektado? Amen po ba? Amen po ba? Parang kabilang po ni Ate Maui. Sino po dito apektado? Kasi meron pong bagay na ginawa doon sa dating presidente na ikinagulat ng buong mundo. Tama po ba? Pero ang tanong, may part po ba ang mga Pilipino Kristiyano? Meron. Meron tayong part na manalangin para sa Kanya. Amen po ba? Kasi kailangan natin ng katarungan. Yun ang point of view kung bakit may church. Kung bakit meron pong gawain sa loob ng lugar pong ito. Kaya makita ko natin yung pagpapahalaga ni Jesus. Sabi ko nga po, sa panahon ng Pasko, nagpe-prepare sila. Yung mga Hudyo nung araw, bago sila makarating at bago sila makapagbigay ng pagsamba sa Panginoon, hahatiin po natin ang lugar po ito sa tatlo kasi parang ganito po yung itsura ng tent. Tent pa lang mo noon, wala pang templo. Yung pong area nyo po dyan sa likod nila dito dahil holy. Dito po sa bandang gitna dito, most holy. Pagdating po dito sa may part ng pulpito, holy of holy. Dito po yung may parte na merong ganito. Kaya nga po meron kayong kurtina dito. Tama mo mga kapatid. Diba? Dahil kailangan may takpan eh. Alam niyo mo ba, kung may kasalanan ng mga Israelita, kaya meron tinatawag na atonement, ang Pasko, araw ng Pasko. Bago sila pumunta dito, kung kayo tayong bansang Israel, at ako po yung Levita, kung kayo po tayong lahat ay mag-aalay, isa lang po ang maling pag-aalay, kawawa ang Levita. Kasi pag hindi na po kumakalembang yung, di ba, yung bell dun sa paa ng Levita, ano po mangyayari? Patay na at siguradong hindi na patawad ng ating kasalanan. Amen po ba? Nung araw ganun, sasamba ka sa Panginoon, mag-aalay ka ng ganito, magbibigay ka ng ganito. Tapos naging ritual na yon sa panahon ng mga Hudyo. Ang tawag natin daw, naging ritual na sa kanila. Actually, sorry po sa word. Sorry sa salita. Pag narinig yung salitang indilihensya,
Meron ba kayo bang alam na ganong salita? Ang tawag po namin doon, nagdidilihensya. Sa ibang pananampalataya, ipagpe-pray mo pero magbabayad ka. Tama po ba? Ang tawag po doon, dilihensya. Tama po ba? Kasi pa mga kapatid, sa ibang pananampalataya, magbabayad ka muna bago ka maipag-pray. Dito sa lugar ng binigyan ng Panginoon sa atin, sa mga mananampalataya, walang bayad ang panalangin. Amen. Amen po? Amen. Amen po. Kung walang bayad ang panalangin, bakit nakakalimutan mag-pray? Sasagutin natin na sa mga susunod na panahon kasi magkakaroon na po ng prayer meeting dito. Amen po ba? Parang hindi po kayo masaya. Yun yung point dun eh. Sasagutin natin. Kasi nga po, yun yung issue. Sa templo pa noon, especially sa Jerusalem, meron silang wall doon at nilalagyan nila yung kanilang mga prayer requests. Ito hindi na. Diretso mo lang sasabihin, Pastor, Kuya Roy, Brother Ronnie, pwede ba ipag-pray niyo ako? Kasi hinakapo ako. Hindi mo na kailangan sumulat na maraming prophet tapos chat nyo lang po. Amen po ba? At kung kasama po kayo sa grupo ng LJCC na group chat, messenger, paalala ko mga kapatid, pwede kayong mag-request ng panalangin. Amen po? Amen. Parang hindi po kayo naniniwala. Amen po? Kung wala po kayo doon, si Nanay Merle po, si Brother Roy, tanongin niyo kung paano kayong mahiyaan. Kasi po ang Panginoon ay kumikilos. Dito makita natin yung konteksto ng paglilinis. Sa panahon na yun, marami pong mga bagay na nililinis. Pero salamat sa Panginoon dahil si Kristo ang naging daan kaya nagkaroon tayo ng kalinisan. Katuwiran sa ating buhay. Ano po makikita po natin ditong parte? Inilalarawan na po dito yung halaga ng pagsamba. Ulitin po, inapaalala po dito yung halaga ng pagsamba. Ito pang background nun. Kunyari po, ako po yung nagtitinda ng mga hayop. O kami ni Brother Ronnie. O kaya ako po, tapos si Brother Ronnie po yung mag-aalay sa Panginoon. Alam niyo po si Sakeo, kaya tinawag na tax collector na time is 4 ang kanyang kinukuha. Tama po ba? Kung ang halaga po ng kalapate ay 4 o 10 pesos, papatungan ko po yun ng times 4. Magiging? Diba? Diba? Imagine nyo? From 10 pesos, magiging 40 or 50 pesos. Tapos iaalay mo sa Panginoon. Tapos sasabihin niya sa'yo, Brad, may utang ka pa. Kaya niyo po mag-alay sa Panginoon ng ganon? Mga kapatid, andyan ba kayo? Kaya niyo bang mag-alay sa Panginoon doon mismo sa area yun, sa templo, na galing sa akin yung kalapate o yung baka, 10 piso lang ang halaga, pero babayaran nyo ng 40 pesos, pero may utang ka pa, na nag-alay ka na sa Panginoon, pero may utang ka pa doon sa binilan mo. Nangyayari na pala yun nung panahon na yun. Amen po ba? Kaya, sabi ko, Lord, ang hirap pala mag-alay nung ngayon. Ngayon, pwede na, pupunta ka na lang sa simbahan. Actually, nahiya ako kasi late ako dumating eh. Diba? Wala akong pinatatama, baka ako mag-react eh. Amen. Di ba ba? Diba, sasamba na lang sa Panginoon, late pa. Umamin po yung mga buhay pa. Amen. Ay, parang wala akong buhay dito. Amen po, di ba? Sasamba sa Panginoon. Kaya napakahalaga po nung pag-entry ni Jesus kay sa templo. Ang highlights po doon, pinapahalagahan ni Jesus ang pagsamba. Ang pagsamba po o sambahan ay hindi lugar ng tindahan. Bagamat hindi masama magtinda sa loob. Meron akong kwento. Naka-record ba ito? Totoo, naka-record ito. Kinakabahan. Nakabahan, ginawang sugalan. Yun yung pangit na parte doon. Kaya po, nung pagpasok ni Jesus doon, pinapahalagahan lang po ni Jesus yung pagsamba, pananalangin, dahil ang simbahan ay hindi po palengke. Amen? Amen. Ang simbahan ay lugar ng panambahan at hindi palengke tindahan ng mga isda. O iba pa. Pangalawa, kaya niya nililis po ito. Pinapaalala niya po ng church pong ito, kung lugar pong ito, ay pinabanal ng Panginoon. Amen po ba? Kaya pag yung mananampalataya po nakakilala sa Lord, unang apak niya pa nandun sa lugar. Actually, ito totoong salita. Pagpasok ko po dito noong nakaraan, nung unang-unang punta namin, hindi ko alam kung saan yung lugar.
Pero alam ni Nanay Merly yun. Kanay, ang ganda ng pwesto. Maraming madadala dito. Amen po ba? Amen po? Lugar ng pagtuturo sa mga bata. Tapos lugar ng mga taong dadalhin sa Panginoon. Yun ang point of view ng pagsamba. Ngayon, pag uwi nyo sa bahay, magkakaroon ko ngayon ng personal mong pag-i-evaluate sa sarili mo sa pagsamba sa Lord. Mahalaga pala ang sambahayan. Ang pagsamba pala ay hindi ritual, kundi relasyon. Amen? Relationship ang usapan. Kaya ano pong magiging reflection natin dito ngayon mga kapatid? Doon nagalit ang mga Hudyo sa kanya. Bakit pinapakailaman? O, di ba ganun pa reaksyon ng mga Hudyo eh? Bakit niya tinob yung pera, yung money changer, di ba? Yung mga tindahan. Kasi nga hindi naintindihan ng mga tagapangunang Hudyo o religious group na yun yung halaga ng bahay-sambahan. Ulitin ko po, bigyan ko po yung salitang worship. Una, worthy, pagpapahalaga. Pangalawa, obedience. Sabihin po natin, pagsunod. Amen po? Pangatlo, reliance. Ano yung reliance? Yung personal mong relationship with the Lord. Amen po ba? Personal mong relasyon sa Lord. Excited pa po ba kayo pag umaattend kayo dito? Tanungin ko po yung mga kapatid ko sa Kaingin. Excited po ba yung mga taga-Kaingin na pumunta kayo dito? Ano ba? Bakit yung iba hindi na excited? Basta masaya kami pag marami tayo. Huwag tayo magbasa sa dami. Amen po? Amen. Kaya tayo nandito. Kaya kayo nandito kasi ikaw ang gagamitin para humayo at maraming tao manila sa Panginoon. Amen po ba? Yun ang point of view dito. Ano ba yung S? Surrender. Sabi mo po, pagpapasakit. Meron po ako napanood na reels, sabi doon, ikakasal. Sabi doon pare, o doon ikakasal. Sabihin mo, isasabihin ko. Sabi ng babae, ako si ganun. At sinabi ng babae, sabihin mo doon sa lalaki, mamahalin mo at susundin siya. Ano? Bakit ganun yung sagot nung babae? Hindi niya mag-gets. Tama mo ba? Nung sinabing, sabihin mo, mamahalin mo siya at susundin. Sino susundin? Ano? Ang point of view doon, hindi, doon pala sa kasal, hindi na kayang mag-submit. Amen po mga kapatid. Hindi na kayang mag-submit. Kaya napakahalaga po ng submission sa Panginoon. Yung isa pa, yung humility, pagpapakumbaba. Sabi nga natin na nagpapakumbaba, lalo niya itinataas. Amen po ba? Sumama ko kayo sa mga mapagpakumbaba. Meron po bang makakasama po dyan? Baka kayo kasama sa mga ma-pride dyan. Iwas-iwas lang po. Diba? Sumama tayo sa mga mapagpakumbaba kasi matututo tayo magpakababa. Amen po ba? Amen po ba? Pero kung kasama yun po yung mga matatas na po, damay-damay yan. Kung ano itsura nyo na rin. Tingnan yung katabi nyo. Hindi po yan yun. Hindi po yan yun. Kaya maganda pong reminder. Worthy, obedience, reliance, surrender, humility, investment. I-invest mo yung buhay mo sa Lord. Hanggat meron ka pang magagawa, ibigay mo na sa Lord. Amen po ba? Amen po? Kasi kailan mo gagamitin yung buhay na yan? Hindi mo na magagamit yan pag nasa lupa na yan. Yung mga katabi mo, mahirap maging amoy lupa, no? Hindi ba? Pero may pakinabang pa rin sa mga abo natin pag nilagay niyo po sa fertilizer. Kaya pinapaalala ng Panginoon to at pinakahuli yung salitang priority. Ang problema ng mga Kristiyano sa panahon na yun, o maring mga Jewish leader, they are not prioritize how to worship the Lord. Ang problema sa kanila, ayaw nila ng pinagsasabihan sila sa kanilang ritual na ginagawa. Basta ito na ako mga kapatid, ito na ako, hindi na papakailaman. Walang ganon kapatid. Amen po ba? Walang ganon sa pagsamba. Ang pagsamba ay personal. Ang pagsamba ay
personal, pakikipag-ugnayan sa Panginoon sa mga kapatiran. Kaya nga po, natutuwa ako pag merong nagtatanong na ganito. Ano bang meron po nagtanong, may nagtanong, naka-video ba tayo ngayon? Nakikita niyo po minsan lang. Pag na-picture niyo, okay lang. May nagtatanong po kasi sa amin, Pas, anong meron sa Howard? Ang gusto niyo malaman? Pumunta kayo. Amen? Amen po. Di pa sigurado ka pupunta. Pag nagtanong mo ulit, ihilahin ko na lang. Halika, sumama ka. Ikaw doon, makita mo kung ano yung ginagawa. Kasi po yung lugar po, hindi lang po panambahan. Lugar po yun na kung saan sama-sama tayong maglilingkod sa Panginoon. Sama-sama tayong mananalangin sa Diyos. At ilalapit natin ang lugar ng Howard. Amen po ba? Amen po ba mga kapatid? Hindi rin ako papayag kasi nilagay na ng Panginoon sa heart natin to eh. Nilagay tayo dito para ang mga tao ay makakilala sa Panginoon. Yun yung reason kung bakit sinasabi ni Jesus na kanyang bubuwagin ang templo at ibabalik po ito sa 3 araw. Katawan niya yung physical. Pero meron nakalagay sa Bible, ang katawang ito ay templo ng ating Diyos na dapat hindi pinababayaan. Amen po ba? Tingnan mo katabi mo, huwag pababayaan ang katawan. Kasi ito po yung templo ng Panginoon. Amen po ba? Kaya kayo mga nagsusumba yan, talagang todo-todo eh. Pag pawis na pawis eh, tinutodo yan eh. Iniingatan ng kanilang pangatawan. Kaya mga kapatid, napakabuti ng Lord. Ang kanyang response, hindi siya papayag na hindi maligtas sa mga tao. Masisira ang templo sa Jerusalem. Pero pagdating ng 3 araw, ibabalik yung katawan ni Kristo. Ang kanyang pagkamatay at kanyang pagbabalik, ang kanyang pagkabuhay ay resulta pa rin po ng kanyang pag-ibig. Kaya tayo nakakasamba ngayon. Sabay-sabay po natin sabihin, pagsamba. Ulitin mo po, pagsamba. Kaya ka nandito ay sumasamba ka para kay Kristo. Amen po ba? Diba? Kaya magandang i-remind po ito sa atin bilang mga lingkod ng Lord. Ngayon, ang response ng mga kapatiran natin dito. Ano magiging response natin? Pahalagahan po natin lagi ang pagsamba. Kaya nga po, worship, service. Darating yung panahon, hindi lang po tayo aawit, makikinig ng Word of God, makakapagpanalakinan. Darating yung panahon, tayo rin po ay mag-aalay ng gusto nating ibigay para sa ating Panginoon. Tanungin mo nga yung katabi mo, ano yung gagawin mo next week para makasamba ka sa Panginoon? Ano yung paraan ng gagawin mo para makasamba ka sa Panginoon? Isa pa, alalahanin mo ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Amen po ba? Amen po. Tulad po ng message kanina umaga sa Mother Church po sa CCI, sa Kaingin. Alam niyo, sabi doon, yung parte na, yung transform. Kapag pala nakakilala sa Panginoon, ang kasunod nun, pagbabago ng buhay. Amen po ba mga kapatid? Resulta po nito ay ang ating personal na pagsamba. Ngayon, dito ako magtatapos sa 23 hanggang 25. Sinabi po dito sa parte pong ito, pwedeng nakikita nila yung kababalaghan na kapag pwedeng sa parting ito, yung tubig naging wine. Narinig po nila yung templo ay mangyayari 3 beses. Pagdating na 3 araw ay itatayo yung ni Kristo. Dito makita mo natin, nakikita po ng Panginoon yung laman ng puso ng bawat isa. Bilang pagtatapos po natin mga kapatid, ano pwede natin maging tugon ngayon? Pinapaalala po ng layunin ng mensaheng ito, ang kahalagahan ng templo at maranasan ang presensya ng ating Diyos. Kapag magkakasama mo tayo, nandito ang presence ng Lord. Amen. Amen po mga kapatid. Amen. Kapag magkakasama po ba tayo, nakikita ba natin ang presence ng nararamdaman pa natin? Amen po ba? Kaya nga po yung excitement na tayo sumamba sa Panginoon. At higit sa lahat, yung pagpapahalaga ng pagsamba ay resulta ng iyong relationship with the Lord. Ang cross-reference po dito, Isaiah 56 verse 7, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan ng lahat ng bansa. Ngayon, bilang pagtatapos po natin, magkaroon po tayo ng pagninilay-nilay sa ating pong paglilingkod sa Lord. Maraming pong salamat sa inyong buhay.
Yung ating gagawin ngayon ay personal mong pagsamba sa Lord. Dahil at para kay Kristo. Tayo po'y manalangin.